Good morning, good afternoon, good evening mga kaibigan Pilipino, OFW, FLM family, saan man sulok ng mundo tayo naroroon ay pagpalain tayo ng Diyos at pagkalooban tayo ng mahabang buhay bawat isa. Abiyag ka, Francis Leo Antonio Marcos. Abiyag ka, Apolakay. Ano ba ito nangyari sa mata ko naman? Napuwing yata ako. Mga kaibigan, naka-block yung Facebook ni Mary Ann Faustino Victory, account restricted, you can post or comment for 3 days. So, diba? Kaya ginamit niya ulit itong Inay Mary Ann Victory account, mga kaibigan. Kamusta na kaya si Inay Mary Ann, mga kaibigan? Diba? Sa limelight ng FLM family, biglang nawala na lang si Inay Mary Ann ng gano'n na lang. Yung huling pagkakasulyap ko rin sa White House nung nagpunta si Baby JC doon para kunin yung tuxedo ni Apolakay natin, tsaka yung mga ilang pictures na regalo nung birthday ni Francis Leo Antonio Marcos, mga kaibigan. Sa totoo lang, mga kaibigan, namimiss ko si Inay Mary Ann tsaka si Itay, mga kaibigan. Iba pa rin yung hatak, mga kaibigan, na nandyan sila, mga kaibigan, di ba? Para idepensa ang isang Francis Leo Antonio Marcos, mga kaibigan, di ba? Kayo, namimiss nyo ba si Inay Mary Ann, mga kaibigan? Meron kayang nasa likod nito, mga kaibigan, na meron kayang hindi pagkakaunawaan, meron kayang something, mga kaibigan, na kung bakit hindi na dumidepensa si Inay Mary Ann at nanatili na lang siyang tahimik at ang priority na lang niya ay kanyang mga negosyo at ang kanyang pamilya, mga kaibigan. Pero nung nasusubaybayan ko, siyempre friends naman kami ni Inay Mary Ann sa Facebook, nasusubaybayan ko naman, meron na siya yung tatawag yun, yung Toro family yata ngayon ng ang mga kaibigan niya, mga kaibigan yun yata ang dinidepensahan niya yun, yung mga Toro family, yun na nakalagay ng mga kaibigan sa Pero totoo lang, namimiss ko si Inay Mary Ann, mga kaibigan. Naalala nyo ba yung mga pagbisita nila Sekyama, nila Baby JC doon sa White House, mga kaibigan, nung ginagawa yung White House, di ba? Ang plano nga sa kanila noon, mga kaibigan, pansamantala doon muna titira si Apolakay natin, mga kaibigan, kaya nila pinagawa yun, mga kaibigan, di ba? Yun yung usapan noon, mga kaibigan. Pero yung bail nga, mga kaibigan, nung mga pagkakataon na yun ay hindi na granted, mga kaibigan, di ba? Si Inay Mary Ann, talagang relax lang, mga kaibigan. Inay at Itay, heart for the people. Ang pagpapasaya sa isa sa aking mga angel sa aking bahay. Meron siya susupresahin na kanyang angel, mga kaibigan. Lola Mercy, saan ko pwede ipadala yung Lola Remedios para gumaling na yung ubo sa utak mo? Talaga naman si Inay Mary Ann talaga. Ito yung niya. Kasi yung mga huling post niya rito, mga kaibigan, November 1, 2020 pa, mga kaibigan di ba? Birthday ni Inay Mary Ann, Tawag ito, noong October 31, mga kaibigan. So, noong October, active pa si Inay Mary Ann sa FLM family, sa FLM community, mga kaibigan. Kasi dito, binabanggit niya, Inday at sa mga kasamahan mo, kahit ano pa ang inventong gawin nyo sa pagkatao, at the end of time, mamamatay ako na magbilang sa lipunan, at kayo mamamatay kayo na walang ambag sa lipunan, hindi ka lang kulay, kalawang pa, pat-pat, ulul, literal kang kalawang, nasisira sa imahe ng Pilipinas, nasisira sa imahe ng Pilipinas. Pinapatungkulan niya rito, mga kaibigan, siguro si Inday Camote, mga kaibigan. Tapos October 29, mga kaibigan, meron din siyang post. Ito, sasagutin kita pag tinagalog mo, charot. Ang dami mong tanong, pakita mo muna pagkatao mo, utot mo itim. At huwag kang tanga, sa korte lang pinapakita ang ebidensya. Hindi kami asa sa YT. Hindi, dami mo tanong, chismosa ka rin, anong connect ng post ko sa sinabi ni Yama? Baba, parang ito yata yung ini-issue ng yung tao, mga kaibigan, na niya, hindi ko lang alam kung sino to. The issue of 10 million giving to Aimee, and he proved through his words that it was Yama who withdrew
the money twice in a separate bank? If this is true, why would you had to go to public instruction while he is in jail? What is the stand of his lawyers? If this has something to do with his case or as being their client, if not, then just prove it by showing evidence, not by just word. But do you think this will help him to clean his name? Or are you only using his voice from his previous live videos? Then, in my opinion, you are digging a deep, deep hole, so he will be drowned. Or it is a propaganda. Matagal ng issue itong mga kaibigan, di ba? May kaso naman talaga. Tapos number 2 na tanong nung tao, Yamas, yung pagtira ni Yama sa NBI director na si VL, again about an alleged amount of money. If this is true, why do you talk this matter in public, and why not just prove it by showing your evidence? And what is the duty of FLM's lawyers on this one? Because to me, again, you are putting FLM in jeopardy while he is in jail. Are these just your tricks to get people support to watch your YouTube? Are you truly a FLM defender? So ito yung tanong nung hindi ko lang alam kung sino tong tao na pinaputungan si Tech Jury yata to mga kaibigan, parang ganun mga kaibigan. Ito totoo naman to mga kaibigan, yung 10 milyon, di ba? Alam naman natin, 2 beses siyang withdraw sa magkaibang bangko mga kaibigan. Tapos ito sinasabi niya, yung tirada raw ni Sekyama kay BL, alleged doon sa perang in-extort mga kaibigan. Totoo talaga ito mga kaibigan, kasi nga meron tong kaso sa ombudsman mga kaibigan. Excuse me, na pinail ng ating mga abogado mga kaibigan nung press conference. Inilathala na to ni Attorney Caroche Vestido mga kaibigan. Balik lang natin kung ano pa yung mga post ni Inay Mary ang patungkol kay Apulakay natin mga kaibigan. Ito pa, si Japanesa Bolt naman ito, binabanatan niya. Para kung hindi ako nagkakamali mga kaibigan, nung birthday ni Apulakay natin September 26 mga kaibigan, ibang klase talaga yung dating ni Apulakay natin mga kaibigan, talagang save natin itong picture na ito mga kaibigan, ganda nito. Ayan, parang nung birthday pa, nung huli na na active si Inay Mary Ann mga kaibigan September 18 si Jam, patungkol kay Jam. Parang itong account na ito mga kaibigan, kung hindi ako nagkakamali, ito yung ginagamit niya na account nung naririnig pa natin yung pagtatanggol ni Inay tsaka ni Itay Mary Ann, ni Inay tsaka ni Itay Victory sa ating idol na si Francis Leo Antonio Marcos. Basta bigla na lang, isang araw na lang mga kaibigan biglang hindi na umaakyat hindi na natin nakakausap si Inay Mary Ann. Kamusta na kaya si Inay Mary Ann ngayon? Siyempre ako bilang FLM supporter, die-hard supporter ni Francis Leo Antonio Marcos, hindi ko natututukan tong channel ni Inay, kasi nakilala ko si Inay at minahal ko si Inay tsaka si Itay sa pagtatanggol nila kay Francis Leo Antonio Marcos. Doon ramdam ko na iisa ang aming pinaglalaban mga kaibigan. Pero nung bandang uli, medyo hindi ko na naririnig kung ano man yung mga dahilan nito mga kaibigan. Siyempre, hindi naman natin pwedeng ilathala dito sa social media. Kumbaga, not unless lang Sekyama ang magsalita, or kung sino mang ibang mga malalaking tao sa FLM family ang pwede magsalita. Kumbaga, itong video na to, namimiss nyo lang ba si Inay Mary Ann? Kamusta na kaya si Inay Mary Ann? Yung relasyon nila ng kanyang kapatid na si Francis Leo Antonio Marcos, di ba? Yun mga kaibigan, yung talagang hinahanap-hanap ko mga kaibigan, yung kapatid. O tapos sasabihin ni Apulakay natin na itong kapatid ko na nabuhusan ng agwa oksinada mga kaibigan, yung mga good vibes na mga kwentuhan noon. Di ba? Ang tibay-tibay natin mga kaibigan. Kumbaga ramdam natin yung suporta ng bawat isa mga kaibigan, di ba? Siyempre lahat ng na-involve sa ating mansion mga kaibigan,
Ako bilang FLM family, bilang supporter ni Francis Leo Antonio Marcos, bilang kabahagi ng FLM family, lahat ng FLM family na yung hindi naman pinangalanan ng ating mansion na in-announce na si ganito, si ganyan ay hindi na parte ng FLM family, di ba? Lahat ng mga hindi pinangalanan, syempre ako personally nag-iisip ako, syempre hinahanap-hanap ko, di ba? Dahil nasanay tayo na nandiyan sila, di ba? Sino-sino lang ba yung mga pinangalanan na hindi na parte ng FLM family? Unang-una, di ba, si Pastor Jam, si David Ilagan, si Leon Javier, yung asawa niyang si Haponesa, si Papa Bear, na pangalanan din si Papa Bear. O, bukod dun, wala na akong ibang narinig na na pinangalanan na hindi ka na belong sa FLM family. So, ibig sabihin, yung mga taong yung mga narinig nating usapan na sinasabi ni Sekiyama na wag nang hanapin, paano hindi natin, personal ko lang sa akin ang sariling opinion, paano hindi ko hahanapin? Hindi naman sila tinanggal bilang FLM family. 'Di ba? Parang ganun lang yung ko, yung tanong ko sa sarili ko. Kasi siyempre, ang pinangangalagaan natin dito ay yung kapakanan ni Francis Leo Antonio Marcos, 'di ba? Lalo na ngayon, hinihikayat natin si Francis Leo Antonio Marcos na sumabak sa 2022, mga kaibigan, 'di ba? So napakahalaga ng bilang ng bawat isa sa atin. Lahat tayo na FLM supporters, lahat tayo, malaki ang bilang natin, di ba? Mas solido tayo, mas masaya. Kasi kung medyo may tampuhan ka kay ganito, may katampuhan ka kay ganyan, hindi tayo lalago hindi lumalago di ba? Kumbaga, sa FLM community, tayo-tayo lang ng tayo-tayo lang, mga kaibigan. Di ba? Ilang buwan na natin ini-spread yung mga kabutihang ginawa ni Francis Leo Antonio Marcos, di ba? Kailangan natin na ng mga malalaking mga personalidad na magsasalita in behalf of us na nagpapakilala kay Francis Leo Antonio Marcos. Di ba? Bakit yung mga sila Res Cortez, sila Sir Bembol, sila Sir Levi Ignacio, sila Sir Dong Batalan, sino pa ba yung mga ibang tao na yung mga bakit hindi kaya yung sarili ko lang opinion, bakit hindi kaya natin imbitahin na magsalita sila sa ating mansion, magpahayag sila ng suporta doon sa ating mansion sa YouTube channel ni Hapulakay natin, di ba? Paminsan-minsan siguro pag may time si Inay Mary Ann umakyat siya rin sa mansion, makipagkwentuhan, di ba? Ang pinakabilib ako sa lahat ng na yung naglaylo muna ng konti kay FLM ay si Baby Nino Barsaga. Talagang bilib ako. Tsaka, makikita mo talaga yung deeply na pagmamahal ni Nino Barsaga, yung pagpapahalaga ni Nino Barsaga sa pagiging magkaibigan nila ni Francis Leo Antonio Marcos. Di ba sinabi niya hindi na siya magsasalita tungkol kay FLM, ganyan. Pero talagang hindi niya matiis ang isang mabuting kaibigan na nakita mo nung kanina nandun pa rin siya sa mansyon, umakyat siya sa mansyon, di ba? Nakakatuwa. Bilib ako dyan. Sana ulit makita ko ulit na umakyat sa ating mansyon sila Inay Mary Ann, kamustahan, sila Ann Ali, sila sino pa ba yung mga hindi ko na nakikita, sila Baby JC. Si Baby JC okay naman, nakakaakyat naman si Baby JC. Sino pa ba? Si Mami Ebing, si Mami MCM, sino pa ba? Si Don Ignacio din, mga kaibigan, si Erwin, di ba? Kasi titingnan ko yung Facebook ni Erwin, busy ngayon siya sa sa Hacienda Serie ba yun? Yung ginagawa niyo kay Maming kaya kay syempre ako personally hindi naman ako masyadong doon kasi gusto ko rin panoorin yung mga video ni ni Don Ignacio, pero ang commitment ko talaga, ang tutok ko talaga is sa FLM community. Hanggat hindi natin nakakamit yung
justice for Francis Leo Antonio Marcos. Talagang hindi ako makapokus sa ibang bagay. Gaya kanina, nanood ako ng isang documentary. Gusto kong gawa ng reaction. Pero hindi ko masyadong maano. Kumbaga, paminsan-minsan, singit-singit lang yung mga ibang topic na hindi kasali si Francis Leo Antonio Marcos. Pero, labag sa ano ko mga kaibigan. Ako, meron ako ibang tinatopic. Tapos, mas marami yung view nito mga kaibigan kaysa rin sa pag tinatopic ko yung FLM family, si Apo Lakay natin. Pero, hindi yun ang sukatan ko mga kaibigan eh. Paminsan-minsan, oo, gagawa ko ng reaction sa ibang mga videos, sa ibang mga tao, sa ibang personalidad, sa ibang mga paksa, di ba? Pero mas masarap pa rin sa puso ko yung magbigay ng reaction sa FLM community ng update kay Francis Leo Antonio Marcos. Dahil isang taon na tayo mga kaibigan na magkakasama dito. Yun lang naman yung punto ko dun eh. Hindi naman sila pinangalanan. Kay Mami Ebing, yun napansin ko sa Facebook, nagpaalam si Mami Ebing, diba? Personally, para sa akin, malaking kawalan si Mami Ebing, si Mami MC, si Ann Ali, si Don Ignacio, si Papa Bear. Pero lang dito doon sa mga pinangalanan kila Pastor Jam, kasi sila Inay Mary Ann. Di ba kasi tayo yung tayo yung talaga magkakasama eh. Di ba? Naalala ko pa to si Ma'am MCM mga kaibigan, di ba? Nung panahon na yung unang paglabas ng mga kaibigan, yung iniyakan ni Apo Lakay natin mga kaibigan, yung kumbaga yung hagulgul ng pag-iyak, di ba? Sino sa lahat ng sa lahat ng lumabas na sumuporta kay Francis Leo Antonio Marcos, sino lang ang iniyakan ni Francis Leo Antonio Marcos? Ang nakita ko lang na iniyakan nilang niya ay si Ma'am MCM, di ba? So, sino si Ma'am MCM, di ba? Kung magdidig tayo ng mas malalim mga kaibigan, syempre, hindi naman natin pwedeng sabihin, di ba? Para sa akin, hindi basta-basta si Ma'am MCM. Napakahalaga ni Ma'am MCM kay Francis Leo Antonio Marcos. At napakahalaga ni Francis Leo Antonio Marcos kay Ma'am MCM. Dahil si Ma'am MCM naikot yan sa lahat ng mga vloggers. Pagka nagbablog ka tungkol kay Francis Leo Antonio Marcos, palagi si Ma'am MCM na nagko-comment ng maraming salamat sa pagsuporta mo kay Francis. Lagi niya sinasabi yun, diba? So doon ako natatatat na at natuloy ako. Doon ako natouch sa mga words ni Ma'am MCM, yung mga ganun. Medyo sinusumpong ako ng anxiety mga kaibigan. Mamagay yung tonsil ko kasi nung isang araw kain ako ng kain ng chocolate na galing dun sa freezer. Nilantak ako ng nilantakan. Kaya medyo nahihirapan ako ng konti. As ang bigat pa ng trabaho ko kanina, umiinom lang ako ng paracetamol, 2 piraso para medyo gumaan lang yung pakiramdam ko. Kanina pa ako uminom alas 8. Siyempre ngayon, anong oras na? Mag-aalas 3 na ng madaling araw, medyo humuhupa na yung epekto ng gamot. Mamaya na naman ulit. So, ito lang yung vlog natin ngayon mga kaibigan. Kamustahan. O, diba? Shout out nga pala doon sa mga nag-subscribe kay Lolo Miguel. Ganon din sa mga basher na nagko-comment kay Lolo Miguel. I-shoutout din sa inyo. Maraming salamat din sa inyong mga opinion. Diba? Hindi ko man nasasagot yung inyong mga mensahe sa aking comment section. Ang masasabi ko lang ako yung isang Francis Leo Antonio Marcos. At kagaya ninyo na kayo hindi kayo naniniwala kay Francis Leo Antonio Marcos. Ang masasabi ko lang is give time. Diba? At marirealize nyo rin yung kung ano yung mga na-realize namin kay Francis Leo Antonio Marcos. Yung ang lagi ko sinasabi ko lang sa kanila na na pahalagahan o hindi natin pwedeng itago yung mga kabayanihang nagawa ni Francis Leo Antonio Marcos sa ating sambayan ng Pilipino, lalo na nung panahon ng pandemya, 'di ba?
hindi ko sila sinasagot na ano, yun ang nakikipag-away ako sa kanila, kahit na yung kinukonta nila yung mga sinasabi ko, okay lang yun kasi that is their opinion, di ba? Ganito talaga sa social media para sa akin na nakikita ko, di ba? Silipin niya natin yung bahay ni Apolacay, mga kaibigan, kung ano ba yung sitwasyon ngayon ng ano, nung mga latest videos, mga kaibigan. So naka-live ngayon si Ma'am Luan. Merong 149 na nanonood. Humanitarian sa pag-EF hindi maaawat. Damay-damay, di ba? Ito yung laban lang, naka 6.8k view. Tapos yung Awu, ba't gising pa kayo, naka 5.1. Itong first anniversary, mga kaibigan, kasi dito ano yun, dito sinabi ni Limor Creation, mga kaibigan, yung talumpati ni Apolacay natin, mga kaibigan. So humakot nga ito ng 11,000 views, mga kaibigan, di ba? Pero tong huli nasa 6,800 lang, kasama yung mga nag-team replay. Yung kay Sis Victoria naman nakaka 2.5k. Tapos itong yung dapat na i-share natin ng i-share, mga kaibigan, is nakakaabot na ng 20,000 na views. So ang dito, mga kaibigan, is gusto natin maging 20 million, na 2 million views ito, mga kaibigan, di ba? So yung iba hindi na ganong kalaki. Yun mo, yung mansion ni FLM pinasilip, pumakot ng 17,000 views, mga kaibigan. 17,000 na nanood, mga kaibigan. Ano pa ba yung pinakamalaking view, mga kaibigan, ng mga nakaraan na video, mga kaibigan? Ang pinakamalaki, mga kaibigan, yung na view natin, yung press conference ni Attorney Carocci Vestido, mga kaibigan. Yung hinahanap ko natin ba? 28,000 views, mga kaibigan, na yung press ko ni Attorney Carocci Vestido. So ibig sabihin, mga kaibigan, yung mga silent supporters, mga kaibigan, ang hinahanap nila sa mapapanood nila is yung update kay Francis Leo Antonio Marcos, yung buod sa pagkatao ni Francis Leo Antonio Marcos. Ito yung inaabangan ng sambayan ng Pilipino, mga kaibigan, kasi nabanggit nga ni Attorney Carocci Vestido na magugulat daw tayo once na sinabi niya kung sino yung ama ni Francis Leo Antonio Marcos na nakasaad doon sa kanyang birth certificate. So hindi natin, bagamat sa FLM community meron na tayong nasa isip natin, pero kung tayo yung magsasalita nito, mga kaibigan, is ang maniniwala sa atin is tayo rin lang, mga kaibigan. Pero once Attorney Carocci Vestido speak that word, o ipakilala niya kung sino yung tatay ni Francis Leo Antonio Marcos sa kanyang birth certificate, kaya siya nagkaroon ng karapatan na gamitin ang Marcos na apelido, mga kaibigan, is yun ang pinaka credible, mga kaibigan. At pwede natin isampal ito kahit kaninong basher, mga kaibigan. Tungkol naman pala sa mga basher, mga kaibigan, guna ko na sila lahat, mga kaibigan. Si Iron Rock, tinitingnan ko yung niya, napagsabihan na to si Iron Rock siguro ng isa sa mga leader ng loyalista, mga kaibigan. Kasi na kaya, taka yung si Nanay Lucring, mga kaibigan, siyempre Nanay Lucring malakas yan sa mga loyalista. Siyempre tayo, may kakilala rin tayo na leader ng loyalista, mga kaibigan. May mga concern tayo na ipaparating natin ng diretso, diba, doon sa tao. Nagbibigay tayo ng concern, diba, as a Marcos loyalist. Pag merong nakakasira kay Francis Leo Antonio Marcos, pinararating natin doon, mga kaibigan. Sana, wish ko lang talaga magkabati na, magkaisa-isa na itong mga Marcos clan, mga kaibigan, para sa ikabubuti at sa ikaunlad ng bansang Pilipinas. So yun lang, mga kaibigan, yung video ko ngayong araw na to. Kasi medyo iba nga yung pakiramdam ko, medyo sama yung pakiramdam ko, pero
hindi dahilan to para hindi ako pumasok sa trabaho, mga kaibigan. Kailangan pumasok sa trabaho. I cannot afford to lose even one day of work kasi hindi sasapat yung kikitain ko para sa panggastos ko sa isang linggo tsaka yung mga abubot ko ng mga binibili. So yun lang, mga kaibigan, Pilipino, OFW, saan man sulok ng mundo tayo naroon, bawat isa sa atin ay pagpalain tayo ng Diyos, at bawat isa din sa atin ay hiling ko sa Diyos na pagkalooban tayo ng mahabang buhay, masayang pamilya, at nagkakaisang Pilipino. Agbyag ka, Francis Leo Antonio Marcos. Agbyag ka, Apulakay.